Magandang umaga, Sir Ted, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Okay, sige po. So far, sir, ano po ang report ng inyong mga tauhan doon po muna sa mga lugar po na may problema ngayon, kagaya nga po ng Bahrain at Kuwait at ilang pang bansa dyan sa gitnang silangan? Oo, sa ngayon, meron pa rin panganib, may pangamba ng pagka-atake, lalo na doon sa lugar na malapit sa mga bases. Natumbok nyo, UAE, Bahrain, Qatar, essentially Kuwait, pero ang talagang nakikita nating agresibo ang atake is UAE and Bahrain. Of course, there is Israel. But the report is patuloy ang panganib ng attacks. But sa ngayon, ang advisory is for people to stay indoors and not to go out, no, not to be in harm's way. But having said that, meron tayong availability, Sir Ted, ng ating mga serbisyo kung merong Pilipino na kinakailangang magkaroon ng basic needs deliveries or services. Nakahanda naman po tayo para pagbigay ng mag-deliver ng kung anumang pagkukulang nila in terms of basic needs, food, water, and other basic needs. And then coordinated na rin po ang with the DFA, coordinated with the host countries, respective host countries, dahil may mga protocols din po kasi ang mga host countries sa mga sitwasyong ganito, katulad ng Israel at UAE at Bahrain. So kailangan umalinsunod lang sa ang ating mga kababayan dito sa mga protocols ng host countries. Okay, meron bang US base sa UAE? Meron ba o wala, sir? Meron pong presensya doon in and around Dubai and other places po in the UAE. Opo. Wala siyang particular na base pero may US presence. Meron po silang mga tropa din po doon, kumbaga. Yes. Meron po, sir. Meron po sa bandang timog ng capital. Meron pong base doon. Okay, sige. So sir, meron ho bang mga Pilipino mismo na nagtatrabaho sa mga US bases dito po sa mga Okay. lugar na to? Yan po inalam din natin at sa buong pagkakaalam po natin ang pagpapaabot sa atin sa koordinasyon on the ground, including sa base authorities, sa protocol, pag-heightened protocol ng attacks, moved out ang civilian population. So sa buong pagkakaalam natin ay wala po ang ating mga empleyadong Pilipino sa bases. Meron naman talaga empleyadong Pilipino sa bases. But they have been moved out. That is the information that we have po based on existing protocols, base protocols. Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, ang kumpirmado, isa pong Filipina caregiver sa Tel Aviv, ang sinawing palad. Maliban po doon, may Pilipino dito po sa Kuwaiti Airport, International Airport po na minor injuries po. Sila lang po so far ang kumpirmado po dito na sugatan at namatay. Yes. So far yan po ang buong pagkakaalam natin. Yung sa Kuwait, nakalabas na po ng ospital nung kahapon po, auno. Minor neck injuries, wounds, Okay. no? Opo. Wounds, to be more precise. Hindi internal injury. Okay. Sugat ang Opo. natamo niya. Totoo ho bang may flight pa ang Cebu Pacific sa Riyadh ngayon? Ang Saudi po is okay at this stage. Riyadh, even yung eastern side, and then Jeddah. Lalo na yung national airline nila, which is Saudia. Ang alam ko rin po, ang Cebu Pacific meron din pong intention mag-normalize. I think it's more of Philippine Airlines na naghinto. Okay, opo. Sige. Opo. Sige. So sir, ngayon po ang talagang stranded na mga pasahero ay yung mga pasahero po ng Qatari Airways, Emirates, Yes. Emirates at maging ito pong Etihad. Etihad po sa UAE, sa Abu Dhabi. And Israel. Any flight, wala naman direct flight, but any flight in and out of Israel. Okay, sige po. So that's clear. Sige. Kaya ang ginagawa natin, Sir Ted, dyan ay may labat tayo at embassy sa Bangkok, which is a transit hub, Hong Kong,
Kuala Lumpur, nakaantabay po yung mga labor attachés natin. Halimbawa sa Hong Kong, merong higit kumulang mga 25 po tayong natulungan seafarers, yung sasampasanan ng barko at yung mga other workers, types of workers na napauwi na rin po kahapon, nakabalik na rin sila sa Pilipinas mula sa Hong Kong. So example ho niyan. And then of course, yung mga hindi nakaalis dito. Kaya kami nasa airport kahapon ni Administrator P.Y. Kaunan. Tinutulungan din natin yung mga galing probinsya na stranded ngayon dito sa Manila na hindi makaalis. Okay, basta po ngayon, so far po kayo hanggang doon po sa pag-book mismo, pagtulong po sa mga stranded na mga Pilipino, pauwi ng Pilipinas o kaya po naman yung paalis po ng Pilipinas, kayo na po ngayon mismo naka-hands-on dito para matulungan sila sa kanila po mga pangangailangan. Yes po, sir. And augmentation teams are ready in place. Lilipad po this week to augment and to be stationed in places surrounding the areas na sarado ngayon. Okay, sige. Lilipad po kayo. Particular po saan itong mga destinasyon? Sec. Sir Ted, kung okay lang, hindi ko muna babanggitin. Kasi may coordinating pa with the host country government. So gusto namin malaman muna nila bago ko i-anunsyo. Sige po. So muli ho kami tatawag, Sec. And good luck po sa inyo. Sa inyo po ngayong napaka-importanteng misyon sa kapakanan po ng ating mga manggagawang Pilipino. Salamat po, Sec. Opo, maraming salamat, Sir Ted. Mabuhay po kayo at salamat sa inyo tagapakinig, tagapanood. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!